Uy, teka, totoo ba yung bali-balita na mas mataas na daw yung bigayan ngayon sa YouTube Shorts? At ito pa, nabasa ko yung comment ni Buhid TV 3.0. Sabi niya, mataas ngayon ang bigay sa short. Kahit short lang, pwedeng kumita. Basta, mabilis tumaas ang views. In fairness naman sa mga shorts videos ni Sir, talagang ang tataas naman din talaga ng views. So since dumarami na talaga yung mga shorts creators ngayon, no, pag-usapan natin yung RPM or revenue ng shorts this 2026. So then, dito sa video na to, ipapaliwanag natin kung paano ba kinakalculate ang RPM ng YouTube Shorts at bakit magkakaiba yung earnings ng bawat creators kahit pare-parehas lang naman sila ng views. At syempre, sasagutin natin yung tanong na kung totoo ba talagang mas malaki na yung kita ng shorts in 2026. Naiintindihan ko naman na maraming nalilito dito, especially yung mga baguhan na pagkakaalam nila, parehas yung kita ng long-form videos and shorts videos. Okay, hindi po parehas yung bayad sa dalawang yan. Okay, kasi sa long-form videos, madalas nakabase yung revenue sa ads na ipinakita doon sa mismong video mo. Pero sa shorts kasi guys, iba yung sistema ng bayad dyan. Di ba kapag nanood tayo ng shorts, pansin nyo, sunod-sunod yung mga videos. At mapapansin nyo rin na paminsan-minsan lang na may advertisement. Sa shorts kasi, hindi mo masasabi, hindi bawat video ay may sariling ads. And based lang sa research ko mga ma'am sir, pinagsasama-sama muna ng YouTube ang revenue mula sa ads sa shorts feed bago po ito hahatiin sa lahat ng eligible creators. When you say eligible creators, yun mga monetized na. Kaya po madalas, hindi talaga fix ang bayad ng kada views sa shorts. Okay mga ma'am sir, malinaw po yan. Hindi po magkapareho ang bayad sa long at shorts videos. Ngayon naman pag-uusapan natin, ano ang shorts RPM? So ano ang RPM or revenue per mil? Ibig sabihin, magkano yung kita mo sa bawat 1,000 views. For example, may isa kang video at ang RPM mo doon ay 5 pesos, di ba? For example lang, let's say 5 pesos. And yung views mo, let's say, umabot ka ng 100k views. So, meron kang estimated revenue na 500 pesos. Yun kung i-compare naman natin, for example, meron kang RPM na 20 pesos naman. No, medyo mataas. Kanina 5 pesos. So, 20 pesos yung RPM mo. And let's say, same views lang, 100k views din. So, doon pa lang makikita mo na kaagad na mas malaki yung pwede mong kitain doon sa may RPM na 20 pesos. So, sa shorts guys, hindi lang views yung tinitingnan natin dito. Kaya importante rin na maintindihan natin yung tinatawag na RPM o revenue per mil. So, ngayon naman pag-usapay natin, Ma'am Jem, bakit magkakaiba ang RPM? So, bakit hindi nga ba pare-pareho ang RPM sa shorts? So, guys, marami kasing factors yan, especially dito sa shorts. Isa na dyan at malaking factors yung country ng viewers or yung viewers location. So, sa mga hindi pa nakakaalam, mas mahal po ang advertiser sa mga lugar ng US, Canada, Australia, at ilang mga European countries. At kapag karamihan ng mga audience or viewers mo ay galing sa mga bansa niyan, mas mataas guys ang possibility na tumaas yung iyong RPM. Okay, second factor kung bakit iba-iba ang RPM ng mga shorts, topic or niche. Alright, sa mga hindi pa rin nakakaalam, so hindi po lahat ng content ay pare-pareho ang bayad. So, there are certain niche or topics or contents na mas mataas ang bigayan. Halimbawa na lang dyan yung sa finance, sa mga technology, about business, about AI, or education, karaniwan guys sa mga content na to, mas mataas yung advertiser demand. And since nabanggit natin yung advertiser's demand, so pangatlo yan. So, dito sa advertiser demand, so may mga panahon kasi, may mga buwan na maraming, alam mo yun, advertisers. 'Di ba? Pero, may mga buwan din na bumababa yan. Kaya guys, mapapansin natin minsan na, parehas lang naman ang views, pero bakit ganun? Magkaiba ng revenue. And pang-apat na factor is the viewer behavior. Alam naman natin na kapag mas engaged yung mga audience natin, mas gusto yan ng YouTube. Especially sa shorts. But hindi naman direct ang sinabi nito na kapag, alam mo yon, okay yung audience behavior natin, is direct ang tataas yung ating revenue. Wala namang sinabing ganon. But of course guys, malaki kasi yung epekto nito sa overall performance ng channel. At ngayon mga ma'am sir, sasagutin na natin yung tanong na yan. Mas malaki na ba ang kitaan sa shorts ngayong 2026?
Ang sagot ko dyan mga ma'am sir ay depende. Sabi nga ng binasa kong comment kanina, anong sabi niya? Mataas ngayon ang bigay sa shorts. Kahit short lang, pwede kang kumita. Basta, di ba? May word na basta. Basta mabilis tumaas ang views. So, depende mga ma'am sir. Pero sa ibang mga creators, masasabi nilang oo. Lalo na sa mga matatagal na nag-start sa YT Shorts, kung ikukumpara nila noon, nung kakasimula pa lang, kaka-boom pa lang ng shorts. Pero hindi kasi ibig sabihin nito na, alam mo yun, pare-parehas yan mararanasan ng mga creators. Sabi ko nga, nabanggit natin, may iba't ibang mga factors. Kaya, for me, depende pa rin yan. Kung ang audience mo ay nandoon sa mga bansa na mababa yung advertisement, mababa yung advertising rates, obviously na hindi talaga ganun kalaki. Pero kung ang mga viewers mo naman nandoon sa mga countries na nabanggit natin kanina na mataas yung advertiser competition, so mas mataas yung possibility na mataas din yung RPM. Okay, Ma'am Jem, kasi nakafocus ako sa shorts, paano ko ba patataasin yung kita ko, yung revenue ko? So sa akin guys, maa-advise ko lang, hindi kasi natin kontrolado, especially yung RPM sa shorts. Pero of course, may mga bagay ka na pwedeng gawin para kahit papaano ay mag-improve yung iyong revenue. So, unang-una na dyan, gumawa ka ng mga content na may global appeal. Ito sa nakikita ko ng mga successful na YT Shorts channels. No, yun yung napansin ko or na-observe ko sa mga channel nila. So, pangalawa dyan, pagandahin mo yung retention. Meaning, dapat mas marami yung mga nanonood na hanggang dulo ng video mo patatapusin. By that, mga ma'am sir, mas malaki yung chance na i-recommenda ng YouTube o ng system mga videos mo sa wider audience. And pangatlo, pwede kang gumawa ng mga, alam mo yung mga serye, mga series sa shorts. And alam naman natin kasi kapag sunod-sunod na pinapanood yung mga videos natin, tumataas yung watch sessions. At ang panghuli na pwede mong gawin, pwede kang humanap ng niche, content, or topic na mataas yung, alam mo yun, yung advertiser or advertising rates. So, at least mga ma'am sir, no, dito sa video na to, malalaman ninyo na hindi sapat yung views para malaman mo yung kung magkano yung kikitain mo, especially sa YT Shorts. So, ayun lang mga ma'am sir, for those na, alam mo yun, question marks, ano yung nang isipan, magkano ba yung kinikita sa shorts, parehas lang ba sa long videos? Ayan, I hope kahit paano makadagdag to sa kaalaman, lalang-lalo na sa mga baguhan, itong about sa RPM ng shorts, bakit hindi pare-parehas, at yung iba't ibang mga factors with regards sa shorts revenue. So, ayun lang mga ma'am sir, I hope na-appreciate ninyo, naintindihan ninyo, may natutunan kayo, and if you think na nakatulong sa inyo, please like and subscribe, at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. And before I end, shout out muna sa mga existing channel members natin. Thank you so much guys sa patuloy na nagre-renew ng ating membership. Ayan, thank you so much. I hope na dumami pa tayo, madagdagan pa tayo sa mga susunod na linggo, buwan. And I hope na makasama ko pa po kayo ng matagal. So yun lang guys. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!